Nag-viral na guro yung nagbitaw ng masasakit na salita sa kanyang mga estudyante. Hindi papatawan ng parusa ni Vice President Sara Duterte. Nako, maraming kokontra dito yung mga nagaling-galingan. Ito, panoorin natin. Walang ipapataw na parusa ang DepEd sa guro na nagbitiw ng masasakit na salita sa panenermon sa kanyang mga estudyante habang naka-livestream. Ayon yan kay Vice President and Education Secretary Sara Duterte na bumisita ngayong araw sa Cambodia. At mula po sa Cambodia, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan! Emil, Sayon Susday o magandang gabi sa wika rito sa Cambodia. 5:52 PM pa lang dito sa Cambodia kung nasaan ngayon si Vice President Sara Duterte na nag-ikot kanina bilang Council President ng SIMEO o Southeast Asian Ministers of Education Organization. At sa kanyang pag-ikot kanina, sinagot niya yung ilang mga issue dyan sa Pilipinas. Bumisita at namahagi ng libro sa isang public elementary school dito sa Phnom Penh si Vice President Sara Duterte. Dito sinabi ni VP Sara na ipinag-utos niyang huwag parusahan ang teacher na nag-viral matapos sermonan ng mga estudyante habang naka-live online. Sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Walang penalty, ma'am. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Sakaling may estudyante raw na nagka-anxiety dahil doon, pwede anyang bigyan ng psychosocial intervention ng mga guro. Pero bakit kaya naka-live si teacher habang nagkaklase? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Alam niyo, sa totoo lang, kung papatawan ng parusa, ito kasi abogado din naman yan si VP Sara, alam niya yung ginagawa niya. Pag pinatawan ng parusa ang teacher na nanermon dyan sa mga estudyante at alam natin, grabe yung mga pasaway ngayon, ay dadami pa lalo yung mga pasaway na mag-aaral. Diba? Dadami pa yan. Ibahin nyo noon. Ibang-iba po noon talaga na kung hindi lang sermon ang mararanasan nyo. Ngayon kasi marami ng batas na may ibang batas dyan na yun ang dahilan. Kaya dumadami na yung mga pasaway ng mga estudyante. Hindi maiwasan ng mga guro na uminit talaga yung ulo. Ang mali lang naman diyan doon ay nag-live stream. Pero wala namang nakikita siguro si Vice President Sara Duterte para parusahan agad-agad na yung guro na yan. Pag nalaman ng mga estudyante, siyempre lalakas yung loob nila na eto, hindi makapurma yung mga teacher ngayon kasi mapaparusahan ka agad. Hindi naman ganun. At sa mga sa mga estudyante diyan noon ng 90s, yung mga ganyan, 80s, ay alam nila yan, naiintindihan nila yung mga guro. Yung ngayon na generation ay akalain mo ba naman, hindi mo mahawak-hawakan talaga ngayon yung estudyante. Kahit gaano kapasaway yan, kunting hawak mo lang dyan, pag nireklamo ka, masama ka. Naranasan ko dati yung yung nakabilad sa initan, sa may flag pole, o yung mga nalilate, hindi nakaabot ng flag ceremony, ay sila yung naiiwan na kumakanta doon. Yung mga ganyan, tapos hindi nawawala yung talagang dito mo, ganyan, tapos umaangat ka, tumitingkayad ka. Hindi yan nararanasan ngayon. Pag ginawa ng mga teacher yan ngayon, tanggal sila kagad dyan sa sa pagiging guro nila. Tama lang tong desisyon ni Vice President Sara Duterte. Naintindihan niya yung mga pangyayari. Mga hindi sang-ayon dito sa desisyon ng Vice President natin, subukan nyo maging guro. Oo. Para maranasan nyo. May ibang ang mga magulang, stress dyan sa anak nila. Di ba? Yung guro, ilang estudyante yan. Ang dami-daming sawayin nila dyan sa mga pasaway. Hindi natin maiwasan. Mainit ang ulo ng tao lang din naman yan. Siyempre, naintindihan din naman ng Vice Presidente natin. Yung iba, hindi nakakaintindi. Puro kontra.